Merong ngayong panukalang batas, ano po. At ang naturang panukalang batas ngayon ay nakapending na in Congress. Marami ito ha. May iba't ibang mga edad. Ito hong isang panukala. Ang bansag nga po dito ng may panukalang nito ay an act prohibiting children 14 years of age and below from accessing or using social media platforms and providing regulations for age verification, safety ho, etc. etc. Ngayon po sa ibang mga bansa, girl, meron ng mga binabanggit po ng mga social media ban. Ang UK, nag-announce na po na ang kanila pong mga 16 years old under, ay meron na po daw simula ng ban starting ng spring of 2027. Ito hong kanila pong sinasabing ban ay sa mga applications gaya po na Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, and X. Sa Australia, mga kapatid, meron na po itong sinasabi din na Online Safety Amendment Bill. Ito po isang landmark legislation. Mandatory po ito minimum age of 16 for accounts on restricted social media platforms. Sa Indonesia po, meron na din silang batas ngayon para po sa mga individual 16 age 16 and below para po sa pag-create naman po ng mga accounts at pagtunghay din po sa mga platform na Instagram, TikTok, Facebook, and YouTube. Sa Austria, meron na din po ngayon para ho sa age of 14 below. So ito ho ngayon ang sinasabi na nagiging kilos ng iba't ibang mga bansa kasi nga po sa sinasabing masamang epekto ng social media sa kaisipan po at pag-uugali ng kabataan ngayon. Mismo ang DICT, ang kanila pong secretary, nagpanukala na rin tungkol po dito. Bagamat sabi niya, ito po ay manggagaling sa Kongreso. Kasama po natin ang DICT spokesperson, si Attorney Leonido Body Pulido III. Magandang umaga po. Magandang umaga po, ma'am, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din po. Sir, dito muna tayo. Sa ngayon po kasi banned na yung Gore Box. Ito yung game na sinasabi na iniuugnay dito po sa isa sa mga suspect dito sa Tacloban na school shooting. Para lang po mas maintindihan muna ng mga magulang at ng mga nakikinig po sa atin, ano po muna ba itong Gore Box na ito na binana ng CICC? Opo, yung Gore Box po, it's what we call a sandbox game. Alam niyo po, if you, for people who play computer games or digital games growing up, ang sandbox po, it's very different from the games that we grew up with. Karamihan po ng games na nilalaro po natin, we have what's called a narrative-driven content or a linear movement. Pag nilalaro mo po yung game, may sinusundan po kayong kwento or objective. Ang sandbox games po kasi, it allows children or users of that app to be able to do whatever they want. No? Kaya po siya sandbox kasi parang ikaw po yung nagko-control ng narrative. Pwede mong gawin kahit anong gusto mong gawin, essentially, given the constraints of the digital environment. So, ang problema po sa Gorebox as compared to Roblox, yung Roblox po kasi, when there are depictions of, say, removing a character from the game, medyo normal po yung pagkakadepict. Yung Gorebox po kasi, it was really designed to have some violent depictions. So medyo graphic po yung violence and depictions ng Gorebox. Mas violente kumpara sa Roblox. Though, sir, yung Roblox din po kasi, di ba may mga barilan din po doon sa games na yon? Meron po, and that's the reason why the DICT, through Secretary Henry Aguda, made an effort po na pinapunta po natin sila dito, kinausap po natin, where we demanded that they put in community standards, improve their community standards, so that yung mga bata po na gumagamit nun, hindi po nila ma-access yung certain features po na gano'n. Oo, Yusek, sa ibang mga bansa po kasi may mga studies na hindi lang nagiging violente daw yung mga bata that are into this kind of games. May mga sinasabi may radicalization din daw po na mga nangyayari and other stuff. Dito po ba sa Pilipinas may mga studies na po ba tayo na ginawa kung gaano katindi yung epekto nitong mga ganitong klaseng games sa mental health at pag-iisip po ng ating mga kabataan?
I'm unaware of a current study being done by our agency, but I do know that there are universities that have ongoing studies on this or have actually published studies on this, Mhm. and of course our partners and other agencies. And the findings are similar to what we see available online and from other universities and other agencies abroad. There are effects po talaga, there are deleterious effects. Even with our own personal experience, we can see naman po, nakikita po natin na Hmm, it influences the behavior of children. Children are okey. very impressionable. And our fear nga po of these platforms is not only the app itself, yung hindi lang po yung direct impact dun sa development, sa psychological personality development ng isang bata. Ang isa pong threat rin po kasi sa mga sandbox games na ito at sa mga ibang apps po na ito is the way that when kasi po yung sandbox games, you can do it on your own, mag-isa Hmm, ka na naglalaro. At the same time, meron po kasi yung features where you are able to interact with other users. oo, may And yun chat. po yung nakakatakot. Yes, ma'am. Kasi po, being children, kapag meron po sila nakipagkilala sa kanila sa mga environment po na yan, hindi na po natin alam kung ano po yung impluwensya na igagawa sa mga kabataan Oo. through the platform. Yusek, hindi ba parang masyado na tayong late kung dito sa Pilipinas hindi pa tayo gumagawa ng sarili nating studies on our children kung gaano kalaki at katindi ang epekto po ng social media or these games sa kanila pong kaisipan? Bakit wala pa po yun? Kasi po, well, to be fair, wala po kasi tayong, and that's the reason we're pushing for better laws or amendments to existing laws to improve our mandate, to expand yung mga definitions of what constitutes criminal misconduct. But yes, I think we need to do further studies po. But of course, I cannot speak for the other agencies. I'm unaware of our agency doing a study or being provided the funds for such a study. But I do know that there are other agencies that are conducting similar studies. Oo, kung okay lang din po matanong, Yusek, kanino po dapat na ahensya po yun, yung ganong klase ng study, yung paggawa nung ganon sa pag-assess sa ating mga kabataan, kung gaano kalaki yung social media impact sa kanila pong kaisipan? Well, the DICT could be given that those resources to do those Mhm. studies. CICC, the DOST, the DepDev, several agencies could be of course the Department of Education could also be an agency that can be provided with such resources, ma'am. Yun po, at least para lang po din mas malinaw, ano? Pero Sek, hanggang saan po ba ang kayang gawin din ng DICT sa mga social media platforms natin? Kung sa ibang mga bansa may mga nakafile ng bill, dito rin naman po meron na sa atin, pinag-uusapan na yan ngayon. Kayo po, habang wala pang bill, hanggang saan lang po kayo? So ma'am, tama po kayo. Besides supporting the passage of certain bills to amend yung tinatawag po nating anti-online sexual abuse or exploitation of children, and other measures, other legislative measures, besides advocating and lobbying for the passage of those bills, kami po, meron po tayong preemptive efforts at meron po tayong reactive efforts. Um, yung reactive efforts po natin, whenever somebody breaches yung community standards, we immediately reach out to these platforms to take down any harmful content or any harmful apps. So pag harmful app po yan, we ensure na hindi na po siya na-access from either the Play Store or the App Store. If it's a harmful page, then we have that page taken down. Yun po yung reactive po natin. But of course, we follow rules, we follow laws, no? And so within the confines of those rules, we are able to react. Now, regarding the preemptive po, ma'am, tuloy-tuloy po tayong nakikipag-engage sa mga kumpanya po na nagpapatakbo ng mga platforms po na yan. For example, we continuously engage with Meta, with Mhm. Google, TikTok. In fact, we recently concluded yung tinatawag po nating Digital Bayanihan Safety Summit where we brought all of these stakeholders together para po pag-usapan specifically paano po ituloy-tuloy o papagandahin pa yung ating digital environment para po sa kabataan. And not only for kabataan, para rin po sa atin na tayo po mismong adults, we use it every day. It's a daily part of our lives. Mm. At the same time po, we also keep continuing making policies. So we engage them, we are asking that they have a physical office, that they put up physical offices in the Philippines para po yung mga policies natin at mga batas po natin, mas madali po natin ma-enforce.
para sa kanila. Oo, yun nga lang po, it will take days for the platforms to take down ito po mga violent or mga hindi tamang post na nakikita nitong ating mga kabataan. Pero kayo po, Yusek, kayo ba sang-ayon dito po sa dapat 16 years old, bawal muna sa social media mga kabataan? Or kung hindi man, anong edad po para sa inyo dapat sila hayaan na gumamit ng social media? Ma'am, my personal opinion is that dapat po talaga meron tayong threshold. And I think 16 or 15 years old is an appropriate age where kasi yan po yung tinatawag nating more or less, I think a lot of studies would show and a lot of people who are in education, who are in child development would agree that that's the age where we have concrete evidence of discernment. Pag may discernment na po yung bata, mas mapagbibigyan o mapapabayaan po natin siya sa digital environment. But below that age, below that threshold, I agree po na dapat po yata wag muna natin sila ma-expose sa social media. I think the harmful effects outweigh the potential benefits. And whatever potential benefits that exposure to social media can provide a teenager, better when it's after that threshold. Mahahabol naman po yung benefits after that threshold. But the risk of the harm, I believe personally, it justifies prohibiting them from accessing social media past a certain age. Oo, ang problem po kasi dyan, even if we prohibit them to use social media at a very young age, ngayon po ang problema po kasi dun sa pagpapatupad sa Australia is parang hindi rin kasiguruhan po talaga ito na 'di ba mailalayo po natin sila sa pagiging bayolente o sa karahasan kasi nga in Australia ang utos lang po nila sa mga platforms maglagay kayo ng stricter measures sa mga platforms ninyo para masiguro na walang 16 anyos pababa na makakapasok po dyan. Tama po ba? Yes, ma'am. And very similar to our discussion in our efforts in cybersecurity. Ang technology po kasi bago ng bago, it keeps changing. And so even if our platforms have those tools in place that would hopefully help ensure na nasusunod po na yung people of a certain age are prohibited from using those platforms. And at the same time, in similar discussions regarding yung pag-open po ng accounts, so how to ensure na yung tamang edad lang at yung taong yun, siya po mismo, siya talaga yung tao na nagka-create ng account na yun. All of those are dependent on technology. Now, technology po kasi changes. So whatever app you come up with, meron po magde-develop ng app panglaban ng app mo. Panglaban ng measures mo. So, ang importante po, we have to keep developing policies, we have to keep developing technology in order to enforce yung mga mandato po ng batas. Parang ang ano Cha dito, to be straightforward about this particular issue, ang challenge dito Cha is yung implementasyon. Yun, oo. Alright, so Yusek, yung technical na aspeto nito, yung pong binabanggit nyo, in case po magkaroon nga ng ganito pong uri ng batas sa atin, paano yun? Kayo sa DICT, ano ang laban natin? As we speak now, yung Gorebox na pinag-uusapan ninyo sa Apple phones, wala na. Pero sa Android ng Samsung, meron pa din. Alam niyo yun? So, dun muna tayo. Yung challenge nito, kapag nag-ban, paano masisiguro na yung bata nga hindi makaka-access? Opo, that's correct, sir. No? The implementation talaga, that's really a challenge. There are ways to go around. So kami po, we have tools in place. Yung tools po niyan, and that's the reason why yearly, budget season na naman po. And ito po, mananawagan po na naman kami sa aming sa ating mga mambabatas na kung pa pwede mabigyan po tayo ng proper resources para po mabili, ma-develop, ma-establish po namin yung mga tools na kailangan, mabigyan ng training yung mga tao po natin, yung mga kasamahan po natin para ma-implement yung batas. Are there tools available? Meron po. But like I discussed earlier, whatever tools we train for, whatever tools we are able to acquire, meron pong paraan naman yung mga ibang tao para mahanapan. So it's a continuing effort po talaga and so we have to keep active, we have to keep ready para po maisatuloy yung implementasyon. Sige, ganito po lang po para medyo itong ating example. TikTok halimbawa, kapag nagkaroon ng ban dito, ano yan,
kayo gobyerno ang makikipag-usap doon sa may-ari ng TikTok? Paano po how do you go about it, please? Sige nga po. So if there is a law that would ban Okay. Oo. yung ganyan po, we would be able to take it down by preventing them from accessing yung spectrum po natin dito sa Pilipinas. And so the taking down of websites, even if they try to put it up, once we've identified po yung ano nila, yung kung saan nila ipuput up, masasara na po natin yun eh. And so there are really tools in place to do it. Of course, tama po kayo. The other way of doing it is going to the corporate owner. Sino po yung Yes. may-ari? Oo. And then asking them na sa bansa po namin, huwag nyo na pong i-provide yung access. And so we can either do it through that way or talagang sa pilitan po na itutumba po natin yung site po nila. Yung nga po, no, tough challenge nga po ito sa implementasyon. Pwede ho ba yun sa teknolohiya na lahat ng mga cellphone, di ho ba may rehistro po ito, kumbaga? Sa ngayon kasi, pwede kang bumili ng telepono, parang SIM card, hindi ho ba meron na tayong SIM card registration? Opo, at doon nga po, di ba nakalagay na roon kung sino dapat kanino nakarehistro yun? May profile na po yung may-ari noon dapat? Yung SIM card po, opo. Opo, right? And then, yung SIM card na iyon, di ba ang telepono po, pag ba walang SIM card, pwede ka pa rin makapag-access nitong mga apps na ito? Pwede. Opo. So long as you have a connection to the internet po kasi you would be Kaya able to nga, access. so hindi, kumbaga, Pwede email address. useless yung SIM card sa usapin po nitong, kumbaga, paano mo mamamonitor na yung gumagamit ng app nga, kung sinong tao yung kanyang profile, di po ba? So dito ho talaga, ang hirap dito nga is paano mo ito maipatutupad. Yan po talaga ang main concern dito. Pero sabi ho ninyo, kailangan ng pera na naman. Pera po para sa teknolohiya, gamit at mga tao. Opo, sabi nga po namin in an earlier discussion, the government plays one role, no? The private sector also has to play a role. So tayo po with the technology that we can access, the policies that we can create, at the end of the day po kailangan po natin na to raise awareness and to get the buy-in of parents. As far as the children are Opo. concerned, dapat po talaga tulong-tulong eh. The government can only do so much. We can create the laws in place. We can acquire the technology in order to implement that law. But at the end of the day, kailangan po tulong-tulong po tayo kasama ng mga magulang Yes, sir. para siguraduhin po nila na mabigyan Opo. din po talaga nila ng guidance sa kanilang mga anak. Doon ka at doon pa rin aasa no sa pinagmumulan po ng lahat no yung family and community. Sir, nag-announce ang CICC ban na po yung ano na yan? Gore box. Yung Gore box na iyan. Pero hindi ho pa naman pala. Hindi pa ho siya banned actually. Hindi total. Hindi ho total ban. Parang suspended lang. Ito halimbawa lamang ng sorry po no ng kawalang kakayahan ng gobyerno to enforce itong kanilang mga sinasabing ito. Apologies po. No? As far as I'm aware, we've already taken the steps to remove it from the Play Store. I-double check po namin kasi dapat po yan tinanggal na. I will reach out po to our colleagues at the CICC because we were informed na dapat natanggal na po yan. But of course, like I said earlier, yan po ang Okay. problema sa teknolohiya. Sabi nga po namin, kahit yung pinaka-secure na facility, nahanapan po ng butas. Kaya dapat po tuloy-tuloy yung effort. So ito po, thank you for letting us know. Aalamin po namin yung Okay. extent ng penetration at gagawin po natin ng paraan para talaga matanggal na po. Kasi po sa Android phone daw po like Samsung, Meron pa. meron lang notice na it features violence and not suitable for all audiences. Play at your own discretion. So, nada-download pa. Oo, yan po yun eh. Diyan ba wala kang poder? So sa CICC po kasi ang may mandate, may jurisdiction, we will reach out to them po para Okay. siguraduhin na matanggal na po siya. O sige po, yun po lamang as we speak now, yan po ang pinakahuling balita diyan sa sinasabi ng CICC na meron na pong kaukulan po na banning, no? Sir, there is this community sa internet, hindi ko na babanggitin pa kung ano po ang tawag dito, pero ang binabanggit po nitong mga artikulo na nag-aral sa mga nangyaring mass shooting in the States o sa mga paaralan, itong mga nando doon, itong mga sangkot dito, ay involved dito po sa isang community sa internet, subculture ito na komunidad. Dito po yung kanila pong talastasan eh.
kapag ganito na meron na pong ina-identify even in the states, no, na existing, sa atin ho ba hindi ito nababantayan ng DICT o CICC? Are you aware of this? Opo, we're fully aware. Uh-huh. We are actually we have been aware of this for quite a while now. At kaya po namin tinutulak yung batas po na napag-usapan natin earlier, yung ating tinatawag na Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation, to ensure po na walang legal loopholes regarding this, and hopefully to strengthen po yung mandate ng DITC at ng CICC. Besides that, yan po yung rason kung bakit patuloy po kami na dinidemanda na po namin, pinipilit po namin na makipagkita po sa amin yung mga iba-ibang platforms po na yan, precisely in order to limit yung exposure po niyan sa mga kabataan po dito sa Pilipinas. Pinipilit, paano po kung ayaw tumugon sa inyong pamimilit? Kapag dumating po yun sa punto na nagkaroon po tayo ng tamang batas that would authorize us to fully take down access to these platforms, yun po yung plano namin gawin. Okay, sige. So, sir, ito pong pangyayari ngayon sa Tacloban, kasama po kayo sa nag-iimbestiga doon po sa digital footprint nitong mga sangkot dito na shooter? Currently po, it's not the DITC po, sir. No? Aalamin ko po if there was already an invitation to the CICC to take part. I am aware, though, that ED Aboy has asked his team to provide their services. Opo, of course, the opo. lead po talaga is the Philippine National Police. Opo, sige po. Sige. So, kami po'y makikipagtalastasan po ulit sa DICT dito po sa inyong advokasya ng inyong sekretary. At ito nga po mga panukalang ito. Importante rin po na ito yung mapag-usapan para mga magulang po din magkaroon ng pakikilahok. Hindi lang sa diskusyon, kung hindi sa action mismo. Kasi nga after all, kaninyo, ang lahat ng ito rin po nagsisimula sa ating mga tahanan. Ano po? Salamat po na marami, Yusek. Salamat po. Thank you po. Opo, salamat. Si Yusek Attorney Leonido Body Pulido III, ang spokesperson po ng DICT sa usapin po ng ban sa mga minor de edad sa paggamit po ng iba't ibang mga platform, social media. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.